Nako po mga kababayan, pero bakit magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Nako po, merong nakapasok na buhaya mga kababayan sa Senado. Malaking buhaya, mataba daw, bunjing daw mga kababayan. Ayun kay Senador Amy Marcos. Grabe, ang galing mga sar. Magaling mga sar itong si Senadora Amy Marcos mga kababayan. Talagang pinapapasok niya sa Senado yung buhaya. Pero hindi totoong buhaya, baka akala niyo totoong buhaya yan. Yung dalang-dalang, ano ba tawag nito? Yung dala-dalang bag, dala-dalang bag pala, tamang bigkas. Yung dala-dalang bag ni Senadora Amy Marcos mga kababayan ay isang buhaya. At talagang nagsalita pa ito na marami daw gustong humingi sa kanyang bag na buhaya mga kababayan, na bunjing daw, na mataba daw. At kailangan daw lahat ng mga buhaya. Yan talagang tama yan. Talagang saktong-sakto yung sinabi ni Senadora Amy Marcos na dapat lahat ng buhaya ay makulong. Makulong mga kababayan, lalong-lalo na itong buhayang bunjing. yung pinsan niya mga kababayan yun yung sa palagay natin yan yung pinatutungkulan na bunjing ni Senadora Amy Marcos. At samantala mga kababayan, ito pala talaga ang totoong dahilan kung bakit sinibak o pinalitan itong si Senador Rodante Marcolita bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ibinunyag ito ngayon. May isang magaling na mamamahayag na nagbulgar nito mga kababayan. Ayaw kasi nila na mabunyag yung totoo talaga, kung sino ba talaga yung puno, yung talagang tawag nito mga kababayan, pinakautak sa pangyayaring ito. Ito nga yung pinaka-controversial na flood control scandal mga kababayan. Alam naman natin kung sino yung nagyabang. Kung sino yung unang nagyabang mga kababayan, sa pananaw ko lang at opinion ko, siya yung pinakaulo sa pangyayaring ito. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Galing oh. Huli na ako ng isa. Dapat makulong silang lahat. Ilan ba sila lahat, ma'am? Lahat ng buhaya, lahat ng lulong. Palagay pa sa lamisa talaga, oh. Naku ha, itatago ko na to. Ang daming nakikiagaw sa akin sa buhaya. Cute-cute nga yan, taba-taba. Ano ba kayo? Bonjing buhaya, baby. Naku ha, itago ko to. Bunjing baby buhaya. Oh, sino ba ang bunjing dyan? Yung matabang buhaya, sino ba ang matabang buhaya dyan sa Kongreso? Marami nang nagsilabasa ng mga larawan mga kababayan na itong si Romualdez ay ginawang buhaya, minsan naman nakasakay sa buhaya, o walang ibang pinatutungkulan. Sa tingin lang natin opinion natin ito, walang ibang pinatatamaan itong si Senadora Amy Marcos kung hindi yung kanyang pinsang buo mga kababayan na si Speaker Martin Romualdez. Samantala, ito na yung pahayag ni Eli Saludar. Ito daw talaga ang totoong nangyari. Kaya itong si Senador Rodante Marcolita ay pinalitan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang target talaga niyan mga kababayan, hindi si tawag nito, si Senate President Chis Escudero. May tics pala mga kababayan na dapat daw palitan na ni Chis Escudero bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Senador Rodante Marcolita. Pero nga hindi daw sinunod ni Senate President o dating Senate President Chis Escudero
yung kautusan. May nag-text daw mga kababayan. Kaya yung ginawa, yun, biglang pinalitan. Ginawang si Tito Soto na ang Senate President ngayon mga kababayan. Kaya, yun, pinalitan din. Itong si Rodante Marcolita mga kababayan. Yan daw yung totoong kwento. Ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Gusto nyo bang malaman ang tunay na dahilan kung bakit mabilisan at talagang napakadali na tanggalin ito pong si Senator Chis Escudero bilang Pangulo ng Senado? Meron po sa akin nagsabi at ang sabi niya, di umano ay ang talagang target ay ito pong si Senator Marcoleta na kung saan ay walang patumangga at walang habas yung kanyang ginagawang investigasyon dito po sa flood control project at tila merong baka may tamaan ng husto. O yun po ang sinasabi. At kaya pala nung binanggit ho sa akin yan ng aking source na gano'n. So nireview ko ho yung speech ni Senator Chis Escudero nang siya ay bumaba sa pagka-Pangulo ng Senado. At marinig nyo sa kanyang speech na ipinagtugma ko, mukhang tama nga. O yun ho, iparinig ko speech sa inyo ni Senator Chis Escudero. Pero bago ho dyan, ay mag-subscribe na po kayo sa mga bago lang po sa ating channel at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. So kaya ho pala na binabang ito ni Senator Chis Escudero na kanyang ipinagmamalaki, sabi niya, ay proud ako sa kanyang panunungkulan, ay nagawa niya yung mga dapat niyang gawin tulad po yung pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee at na kung saan ay pinayagan na makapagsalita ito pong si Congressman Toby Chanco sa Senado na hindi po makahirit at hindi po mailatag yung nais niyang sabihin doon po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At bukod doon dyan ay wala. Pinabayaan ho si Senator Marcoleta na magpatuloy at na kung saan yun nga, naglabas po ng testimonya ito pong mag-asawang Diskaya at bukod po sa mga kongresista, 17 kongresista, binanggit din ho sa kanyang affidavit, sinumpaang salaysay, ito pong sina House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. So yan po ay ipinagmamalaki ni Senator Chis Escudero at na hindi na walang talagang hindi raw kayang banggitin yung mga pangalan ng mga yan. So, yun po. Kaya pala ganon. So, nung idinugtong ko ho mga kababayan, yung nagsabi sa akin, parang mukhang totoo nga yung ang banggit ho sa akin. Ito, pakinggan nyo ho muna. Yung speech of pahayag ni Senator Chis Escudero at kung bakit ho niya, na yung nagsabi ko sa akin na meron daw tumawag na isang malaking tao Talagang yung VIP na pinatitigil daw ho si Senator Marcoleta sa pag-iimbestiga. Dahil siya po ay nanguna sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito, panoorin niyo muna para ipagtatagni ho natin yung ikikwento ko sa inyo. Ito, panoorin niyo muna itong speech ni Senator Chis Escudero matapos yung ilang minuto na pagbaba niya, manumpa po si Senator Tito Soto bilang Senate President, tapos ay bumabaw siya bilang paalam, nagpasalamat po siya sa kanyang mga kasamahan sa Senado sa kanyang pagiging Senate President noong 19th Congress at 20th Congress. Ito, panoorin nyo ho itong laman ho at yung siniksiko na ho, yung pinaka sabihin natin mensahe ni Senator Chis Escudero. Ito ho, panoorin nyo. Ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President,
I am proud of what the Senate has accomplished together. Ayun. Kaya Binanggit pala, po talaga. ni Senator Chis Escudero na itinuturing niya na isa po sa malaking accomplishment yung ginawang investigasyon ng Senado at isa nga ho yung pagharap ni Congressman Toby Chanco na hindi po makaporma doon sa Kamara at yung nabanggit ho sa Senate Blue Ribbon Committee hearing yung pangalan ni na House Speaker Romualdez at din po si Congressman Zaldico na yun ho, na inakusan kasama po sa affidavit ng mag-asawang Diskaya. So, isa po yun sa ipinagmamalaki ni Senator Chis Escudero na kanyang, sabihin natin, naging tagumpay o accomplishment sa kanyang panunungkulan. So, eto ho ang nagkwento sa akin. Nung sinasabi na, kasi, lalo na ho yung kasagsagan, kasi hindi pa raw ho buo talaga yung na 15, oh. Actually 14 kasi plus Senator Tito Soto. So hindi pa rin nakakabo. Pero nung umaga, nung umarangkada na ito hong yung pagdinig ho ng Senate Blue Ribbon Committee ay tumawag daw ho kay Senator Chis Escudero. O di umano. At pinapatigil ito pong si Senator Dante Marcoleta sa kanyang pangunguna sa sa Senate Blue Ribbon Committee at palitan sa pagiging chairman. So, tumanggi raw po itong si Senator Chis Escudero at nandigan siya. Hindi, bahala si Senator Marcoleta dyan sa kanyang diskarte. So, yun ho mga kababayan. Kaya ang nangyari ay wala ho, nagtatawag di umano sa mga senador at yun ho, nakabuo na ng 14, pang-15 si Senator Tito Soto. So kaya naging 15 yung nasa mayorya ngayon. Yan po ang kwento. Sinasabi di umano. O yun ho. At yun, tapos nakudita na ho mga kababayan. So yan po mga usap-usapan. At kwento, pero sa akin naman, kwento sa akin yan, idinugtong ko lang ho sa huling mensahe. At pasasalamat ni Senator Chis Escudero. Napakinggan nyo naman ho, talagang pinagmalaki niya na yung hindi mabanggit doon sa kabila, dito nabanggit. Yun ho. Kaya pala nagulat din ho mismo sina Senator Tito Soto at Senator Mitsubiri at Senator Ping Lacson nung kausapin po si Senator Chis Escudero na sinabi, ito may kami. Nung Lunes na umaga, habang naghihiring po, itong Senate Blue Ribbon Committee, ay ipinakita yung resolusyon kay Senator Chis Escudero na ito, meron kami sapat na bilang para magpalit ng Senate President, ay wala ho, talagang kalmado. Ang sabi, kalmado raw po ito pong si Senator Chis Escudero. Kasi alam niya na. At talagang parang nahiya pa nga raw po siya ng Senator Lacson Nagulat sila sa naging asta po ni ang pagtanggap ni Senator Chis Escudero na parang wala ho, hindi na bahira ng sama ng loob. Yun ang mga kababayan, siguro nga dahil alam na ni Senate President o dating Senate President Chis Escudero na papalitan talaga siya dahil hindi sinunod. Sino kaya yung tao na yan? Yung malaking tao na yan mga kababayan. Yan dapat ang alamin natin. Kasi nga talagang puno ng hiwaga itong administrasyong ito. Sino ba talaga ang pinuno ng ating bansa ngayon? May 3 kasi mga kababayan, nabanggit na ito ni Senadora Amy Marcos na 3 yung namumuno sa ating bansa ngayon. Para bang yung nagiging talagang makapangyarihan mga kababayan na itong si Martin Romualdez at itong si Lisa Arnita Marcos at naging sunod-sunuran. Kung may katotohanan yan yung binabanggit ni Senador Amy Marcos. Noon pa yan mga kababayan binanggit na ni Senadora Amy Marcos. O kaya nga, ngayon, itong si Chis Escudero para bang baliwala sa kanya. Dahil alam niya na kung ano talaga ang mangyari sa kanya. Sisibakin talaga siya. Dahil hindi sinunod yung utos sa kanya. Kung sino man yung malaking tao na yan. O kung malaking tao, maliit na tao lang naman itong si Marcos. Yung malaking tao. Si Bonjing mga kababayan. At yun na nga, nagulat nga din itong si Senadora Amy Marcos dahil nga hindi daw nila alam na mayroon na palang nangyaring gapangan dyan
sa Senado. Mayroon na palang pinapirmahan mga kababayan. Na yun nga, aalisin na bilang Senate President itong si Chis Escudero. At ang talagang totoong target niyan, ang talagang gusto nila na sibakin ay itong si Senador Rodante Marcolita bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nadamay lang. Kung sumunod itong si Chis Escudero mga kababayan, siguro mananatili siya bilang Senate President. At itong si Rodante Marcolita lang o Senador Rodante Marcolita ang papalitan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. Talagang napakarumi maglaro itong administrasyong ito. Lagi na lang tayong binubudol. Ngayon na naman, binudol na naman tayo ngayon. Yun ang andito lang muna at bago tayo magtatapos, magpasalamat lang muna ako kay Sir Ili Saludar sa kanyang video mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Idisa Borbi, kay Ma'am Berje Veralidios ng Pulang Bulacan sa kanyang mga apo, si Coco Dion, Yuri at saka si Sagi. At yung nag-birthday na po ni Ma'am Berje, pasensya na, hindi ko na mabasa, hindi ko na makita. Shout out na rin kay Mibili na Balikaw. Shout out na rin kay sino ba ang i-shout out natin dito sa may bandang baba? Wala na tayong komento. Mukhang may problema yung YouTube natin mga kababayan. Iwan ko lang hindi makita. Di makita ng ating mga viewers. Shout out rin kay Rodura Gallego. Shout out kay Rian. Shout out na rin kay Francisco Moreno. Shout out kay Junior Di Castro. Shout out na rin kay Marcel Lito Gaila. Shout out na rin kay Fighterm. Shout out na rin kay Nito Ispaltiro. Shout out kay Lilian Malalay. Shout out kay Jaime Kabugwas. Shout out na rin kay Diane Villarosa at kay sino ito? Kay Rosbads Official. Si Lods Rosbads Official. Maraming salamat sa Lods. Yun ang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.